Magandang gabi po sa bawat isa. Una po sa lahat, salamat sa Panginoon dahil parang parang nasa Pilipinas lang ako ulit. Parang nagbakasyon lang. And salamat po sa Panginoon dahil kahit po yung mga hindi tayo inaasahan na pagkakataon na kagaya nito na hindi po makakapunta ng Dubai ay nandito po, meron po mga technology na tayo nagagamit. Salamat po sa Panginoon. And I praise God dahil patuloy po tayong sinasamahan at iniingatan ng ating Panginoon. So muli magandang gabi po sa inyong lahat and welcome po sa ating gawain ngayong gabi. So, naka-ready na po ba kayo na marinig ang salita ng Panginoon Diyos? Amen! Praise God. To God be the glory. So, Jesus, the Son of Man. Ang ating pong talata ay manggagaling sa Daniel chapter 7, verses 13 to 14. Pwede ko po ba kayong anyahan tumayo? Sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Diyos. As my vision continued that night, I saw someone like the Son of Man coming with the clouds from heaven. He approached the Ancient One and was led into his presence. He was given authority, honor, and sovereignty over all the nations of the world, so that people of every race, nation, and language would obey him. His rule is eternal, it will never end. His kingdom will never cease. Natin po sa Tagalog. Patuloy ang aking pagkain. Nakita ko sa alapaas sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya sa lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi mawawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasan. Dalangin po tayo. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa malayang kapahayagan ng mga salita. And patuloy na pong dalangin namin, Panginoon, na Ikaw po, O Diyos, ang magpaliwanag sa aming mga puso, Lord God, kung ano po ang mensahe mo para sa amin. Dalangin po namin, Banal na Espiritu, Ikaw po ang mangusap sa bawat isa at ang katotohanan lamang po ng mga salita mo mahayag po sa aming kalagitnaan. Ama, gusto po namin magpakumbaba sa lahat ng aming mga karumihan, lahat po ng aming mga kasalanang nagawa, O Diyos. Linisin mo po ang aming puso. At Lord, alam mo po ang laman ng puso namin, Panginoon. Nakikita mo po, O Diyos, na ang desire po namin sa gabing ito, sa hapong ito, Ama, ay ang pangalan mo, Panginoong Jesucristo, ang maitaas at hindi po ang aming mga salita. Kaya naman, Ama, samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong mga salita, gabayan mo po kami, at yung mga kapatid po namin na wala pa po sa church ngayon, Lord God, or hindi pa po nakakapanood dito sa aming live, ay dalhin mo rin po sila sa dako dito, Panginoon. Sa ganun, kasama din po namin sila, para naman po sa mga manonood po na ito pong recorded na ito, O Diyos, ay tulungan mo rin po sila, gabayan mo rin po sila, at samahan mo rin po sila sa aming pag-aaral na ito. Salamat po, O Diyos, ito po ang lahat ng aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Nakaupo na po kayo. Patuloy ang ating pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasan. So ito po yung title na Son of Man. Ito po ay hindi kasama doon sa mga I am statements ng Panginoong Jesucristo. Maalala niyo po, diba, ngayong month of April ang inaaral natin is yung mga I am statements ng Panginoong Jesucristo. So nauna na yan, yung mga I am the bread of life, I am the gate of the sheep, I am the light of the world. Yun po yung mga inaral natin. Ano po? Pero the reason why isinama ko itong Son of Man, Jesus as the Son of Man, itong title na Son of Man, is because it's very special. Kasi hindi naman siya kasama dun sa I am statements ng ating Panginoong Jesucristo. Pero bakit ko nasabing very special itong Jesus as the Son of Man? Bakit ko nasabi na very special itong kataga or itong pangalan na Son of Man? Kasi po, kung
kung mababasa po ninyo, napakaraming beses na naulit ng Panginoong Jesucristo. At ang totoo niyan, si Jesus Christ mismo ang nagsasabi. Si Jesus Christ mismo referred to Himself as the Son of Man. Sa katunayan po niyan, mahigit kumulang 80 beses sa New Testament, from especially on the Gospels. Laging binabanggit ng Panginoong Jesucristo, the Son of Man will come in glory. The Son of Man does not have a place to lay down. The Son of Man is ganito, ganyan. Palagi niyang nire-refer yung kanyang sarili as the Son of Man. So sabi nga sa Biblia, ay according po sa New Testament, more than 80 times. Ngayon, ito po yung mga halimbawa sa Matthew chapter 12. Sino bang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. So, isa po ito sa mga pagkakataon na that Jesus referred to Himself as the Son of Man or anak ng tao sa Tagalog. Ano po? Sa Lucas naman, sinabi ng Panginoong Hesus, sinabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. So you see, itong anak ng tao na tinutukoy ni Jesus Christ is Himself. Jesus is referring to Himself as the Son of Man, or sa Tagalog, anak ng tao. So sa John chapter 1, mababasa rin po natin dito, at sinabi niya sa kanya, pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. So napakaraming beses, kung isa-isahin pa natin yan, napakadami pong mga talata niyan. So nandun tayo sa more than 80 times that Jesus referred to Himself as the Son of Man. So you see, kaya ako nabanggit na special itong pangalan na ito. At saka po, ang special pa dito, Jesus Himself ang nagsasabi na I am the Son of Man. Diba? In the third person, para bagang sinasabi, parang ako, pag nagsasalita, kapag ka iginalang mo si Arky, diba? In the third person, ako yung nagsasalita, tapos binabanggit ko yung pangalan ko. And Jesus Christ, when He mentioned the term Son of Man, it's on the third person as well. Now, the only once, okay, isang beses lang sa Biblia, minsan lang sa Biblia, na ibang tao ang tumawag kay Jesus as the Son of Man. Isang beses lang po nangyari yan sa buong sa New Testament. Ano po? Ito po ay nangyari doon sa pagkakataon na si Esteban. Si Esteban ay handa ng patayin ng taong bayan dahil sa kanyang pananampalataya. Si Stephen, yung namartir. Sabi dito sa Acts chapter 7, kaya sinabi niya, tingnan nyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. So out of those 80 times na ginamit ng ni Lord Jesus yung Son of Man to refer to Himself, only once, minsan lang, na ibang tao ang tumawag sa Kanya as Son of Man. Dito lang nga po yung pagkakataon na si Esteban, habang siya ay minamartir na, habang siya ay pinagbababato na, hanggang siya ay mamatay. So you see, nakita natin na very special talaga itong pangalan na Son of Man. And every time the Lord Jesus Christ referred to Himself as the Son of Man, He was claiming to be the one in Daniel's vision. Yun po talatang binasa po natin kanina. Yun pong ating key verse. Yun po mismo yung pinanggalingan nung term na Son of Man when Jesus is referring to Himself. Patuloy ang aking pangitain, sabi ni Propeta Daniel. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao, parang isang anak ng tao, one like a Son of Man. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman, yung Ancient of Days. Diba? Kung kayo po ay familiar doon sa iba't ibang pangalan ng Panginoong Yahweh, Ancient of Days, nabubuhay magpakailanman. Ang Panginoong Yahweh po iyon. Di po ba? Tapos merong isang parang tao, merong isang parang anak ng tao na galing sa alapaap, galing sa kalangitan, na lumalapit kay Yahweh. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at liga. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. So you see, dito po nanggaling yun. So when Jesus is referring to Himself as the Son of Man,
binabalik po niya, nagbabalik tanaw po ang Panginoong Jesucristo dito sa prophecy ni Prophet Daniel. Okay po? At naintindihan ito ng mga Pariseo nung panahon nila. Naintindihan ng mga Pharisees yun. Kasi nga itong mga Pharisees, mga Bible scholar to, yung talagang focus sila sa pag-aaral ng Torah, yung Old Testament, yung book of the yung Torah, yung 5 book, yung book of the prophets, 'di ba? Yung book of Psalms, yung mga Proverbs. Okay po, yan po yung mga minamaster ng mga Pariseo, yung Old Testament. Kaya nga when Jesus referred to himself as the Son of Man, nagets nila yun. Alam nila na yung prophecy ni Prophet Daniel ang tinutukoy ni Jesus Christ. Kaya nga, sabi sa Matthew 26, when Jesus replied, "You have said it, and in the future you will see the Son of Man seated in the place of power at God's right hand and coming on the clouds of heaven." Then the high priest tore his clothing to show his horror and said, "Blasphemy! Why do we need other witnesses? You have all heard his blasphemy." Kaya nga nung binanggit ni Jesus Christ yung Son of Man pertaining to himself, talagang ito na po yung pagkakataon na hinatulan na si Jesus Christ itong mga religious leaders na ito para siya ay maipako sa krus. So nakukuha po ba natin yung background itong pangalan na Son of Man? And kung bakit natin siya kailangan aralin is because there's something special in this name. Jesus Christ, the Lord Jesus Christ has chosen this name for himself as the Son of Man, di po ba? So merong reason. Ito po yung mga pag-aaralan natin. So, nakahanda na po ba kayo? Pwede po ba pakitanong niyo po yung katabi niyo? Nakahanda ka na ba para maintindihan? Ready ka na, sis. Handa kasi Ready na kayo. Ibang-iba pag nandito ako hindi ko kayo natin. Nahimik kayo, nahimik. Kasi kapag, hindi ko nakikita yung video na nandun sa camera. Kasi, dito pagka nakaharap ako sa laptop ko, yung PowerPoint yung nakikita ko. So, hindi ko alam kung nag-react kayo, kung naglalag ako. So, pag po naglalag ako, sabihan nyo lang po ako kapag po nag-choppy yung aking signal. So, sabihan nyo lang po ako para po marinig. So, wala na po natin. The Son of Man is a title of the Lord's humanity. Ito po yung isang dapat maintindihan ng bawat isa sa atin. That the Lord Jesus Christ was indeed man. Totoong tao po ang Panginoong Jesucristo. Naaayon yan sa salita ng Diyos. Sabi sa John chapter 1, "So the Word became human and made His home among us. He was full of unfailing love and faithfulness, and we have seen His glory, the glory of the Father's one and only Son." So yung salita, yung verbo, na noong una pa lang ay Diyos, ay kasama na ng Diyos, walang nalikha maliban dun sa verbo na yun. Walang anumang nalikha maliban sa pamamagitan ng salita. Tapos yung salitang ito ay nagkatawang tao at nanahan kasama natin. So, definitely Jesus is indeed fully man. May mga nagsasabi po kasi na si Lord Jesus Christ daw ay 50-50. Diba? 50% man, 50% God. Ay hindi po totoo yun. Huwag po kayong maniniwala doon sa mga ganung katuruan. Ang Panginoong Jesucristo ay hindi 50-50 na tao, kalahating tao, kalahating Diyos. Hindi po ganun ng Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo is 100% man. Kapag po kayo ay tumingin sa salamin, kapag po nakita ninyo anong itsura nyo sa salamin, malamang ganun din po ang itsura ng Panginoong Jesucristo. Meron siyang 2 mata, meron siyang 2 tainga, meron siyang isang bibig, meron siyang ilong. Kung ano meron tayo sa ating mga katawan, meron din ang ating Panginoong Jesucristo because He is 100% man. Okay po? Ngayon, ang sino mang magsabi na si Jesus Christ ay hindi nagkatawang tao, ay hindi tunay na mananampalataya. Kung meron mong magsabi sa inyo na si Lord, special kind na katawan ang meron siya.
Diba? Hindi talaga siya 100% tao kasi nga siya ay Diyos. Paano magiging tao ang Diyos? May mga ganung relihiyon, may mga ganung pananampalataya eh. Nakikipag-argue pa sila, nakikipag-argumento pa. Paano magiging tao ang Diyos? Paano masasaktan ng Diyos? Diba? Paano mo tutusukin sa tagiliran ng Diyos? Paano mo ipapako sa krus ang Diyos? Diyos yan. Diba? May mga ganun pa sila mga argumento. Kapag po nakarinig kayo ng ganung klaseng katuruan, hindi po sila tunay na mananampalataya. Bakit ko po nasabi yan? Kasi sabi sa Bible, sabi sa 1 John 4:2, ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao. So napakalinaw po niya. Malinaw po ito. Kung meron po kayong marinig na nangangaral na ang Panginoong Jesucristo ay hindi naging tao, siya ay very special ang kanyang katawan na kung sinasabi pa nila 50-50, may mga argumento pa sila na paano mo masasaktan ng Diyos, paano mo papako sa krus ang Diyos, paano mo papatayin ng Diyos, namamatay ba ang Diyos? May mga ganong argumento sila eh. Kapag po nakarinig kayo niyan, hindi po sila totoong believer. Ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang so, nauunawaan po ba natin ito? Amen po ba? Amen! Sabi niyo po makikita yan. Kailangan, alam natin lahat that Jesus Christ is 100% man. And this is the beauty kung bakit napakaganda ng pagiging tao ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba kung bakit? Because the Lord Jesus Christ experienced all human struggles maliban sa pagkakasala. Lahat ng nararanasan mo o naranasan mo sa buhay except for sin. Maliban lang doon sa pagkakasala, ano po? Jesus Christ has experienced it all. Totoo ba yan? Talaga ba na naranasan ba ni Lord yan? Isa-isahin po natin kung ano yung mga nangyari kay Lord. Jesus was tempted like you and me. Amen po ba? Sinubukan din ng Diablo. Sinubukan din ng kaaway ni Satanas na tuksukin ang Panginoong Jesucristo. Makikita niyo po yan sa Matthew chapter 4, verse 1. Ito na yung siya ay nag-aayuno. At ang Diablo ay lumapit sa kanya at tinutukso. Lagang ikaw ay Panginoon, gawin mo ang pinapay ang bato. Diba? He was tempted like you and me. Yung mga temptation na dinadanasan natin, pinagdaanan din ng Panginoon. At dahil nga si Jesus Christ ay nagpa-fasting nung mga panahon na yun, 40 days, 40 nights, Jesus Christ also hungered. Pakitingnan nyo nga po yung katabi niya kung gutom na yan. Masarap yung mga nasa likuran. Hindi. Wala pa ako nakikita. Sabi ko, kaldero doon sa likuran eh. Hindi ko makita. Balita ako, may take away daw kay Pastor Arnel. Mga pagkaroon. So, ang Panginoong Jesucristo po, kung kayo ay nagugutom ngayon, sigurado, dahil si Lord Jesus ay nag-fasting, nakaranas din siya ng gutom. Amen po ba? Kung ano yung naranasan yung pagkagutom, ang Panginoong Jesucristo ay nagutom din. And of course, Jesus Christ, the Lord Jesus Christ also experienced thirst. Diba, nung habang siya ay nakapako, ako ay nauuhaw. Bukod pa doon, maalala niyo po ba yung na may na-encounter si Lord Jesus na Samaritanang babae doon sa balon? Diba, nakiusap niya nga siya, pwede mo ba akong bigyan ng tubig? Painom nga ng tubig, ako ay uhaw na. So, see? Very human ang ating Panginoong Jesucristo because He is 100% man. He wept. Napakinggan ko po yung trivia po ninyo kanina, ano? Yung shortest verse. Opo. Then Jesus wept sa John chapter 11, verse 35. Nanangis din po. Naiyak din po. Umiiyak din po ang Panginoong Jesucristo. Okay po? Nung malaman niya, ito po yung tagpo na nung makita niya, alam niyang patay na si Lazarus. Pero nung makita niya yung kapighatian na dinulot ng kamatayan ni Lazarus, yung mga kapatid ni Lazarus ay talagang nagmumurn silang lahat, nagluluksa silang lahat. Yung emosyon ng Panginoong Jesucristo ay pumasok din. May emosyon ng Panginoong Jesucristo eh. Naiyak din siya. Naiyak din siya sa habag niya dun sa mga tao. Di po ba? Kasi nga,
Na-realize siguro ng Panginoong Jesucristo na bakit itong mga tao to kailangan nilang maintindihan na ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Di po ba? Kaya nga sinabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. O, kapag kayo ay tumanggap sa akin, hindi na kayo muling mamamatay. Do you believe this, Martha? Di ba sabi ng Panginoon sa Kristo? Binibigyan niya ng pag-asa yung mga tao na kahit mamatay ka pa, hindi yan ang dulo, hindi yan ang hangganan. Bagkus yan ay simula ng iyong walang hanggang pagsama sa kaharian ng Diyos. Diba ba? Pero dahil nakabag siya doon sa mga tao, habang sila'y nagduluksa, naiyak din ng Panginoong Jesus. Very human emotions po ang naranasan ng Panginoong Jesus. He was rejected. Ito pong Matthew chapter 8 verse 34, ang backstory po nito ay nung pinalayas ng Panginoong Jesus si Legion. Nung pinalayas na yung taong yan, at sinasaliban ni Legion ng sandamakpak na evil spirit, after palayasin ng Panginoong Jesus, yung mga demonyo, yung Legion, ay nakiusap, dalhin mo na lang kami sa mga baboy. Diba? Tapos yung mga baboy, yung isang herd ng baboy, siguro hundreds of pigs yun. Yung mga baboy na yun ay nagtalunan doon sa lawa, nangalunod lahat, nangamatay lahat. Alam niyo po ba yung kasunod nun? Sa Matthew 8:34, yung mga tao sa paligid ng bayan ng Gerasenes, pinapaalis si Lord. Wag mo na kaming anuhin. Diba? Nire-reject na si Lord. Ayaw nila kay Lord Jesus. Siguro dahil kabuhayan nila yun. Yung mga baboy nila, baka yun ang kanilang kabuhayan. Nire-reject nila, pinapaalis nila ang Panginoong Jesucristo. Di po ba? May mga iniwan sa atin, Sigurado ako, may mga iniwan din sa atin. Nakaranas din tayo ng rejection once in our lives or many times in our lives. The Lord Jesus Christ has also experienced rejection. Very human rejection. He was mocked. Diba? Yung habang siya ay nakapako sa krus, talagang hiniya siya, tinuya ang Panginoong Jesucristo. Minak siya ng mga tao. Kasi nga, tao rin ang Panginoong Jesucristo. Nakaranas din ng pagmamak. Amen po ba? He was abandoned by his friends. Lahat po ng iniwan, taas ang kamay. Yung mga iniwan na. Yung mga tanong tinalik. He was abandoned. Our Lord Jesus Christ was abandoned by His friends. Itong Mark chapter 14 verse 50, ito po ay yung after niyang manalangin, nung hinalikan na siya ni Judas. Diba? Nung hinalikan siya ni Judas, huhulihin na si Jesus Christ ng mga sundalo, yung mga disipulo niya, yung 12, ay yung 11, nagtakbuhan lahat. Walang natira. Kahit si Pedro. Si Pedro ang tapang-tapang pa eh. Diba? Hanggang kamatayan. Asamahan kita. Ano sabi ni Lord? Totoo niyan. Iiwan mo. Pagka narinig mo ng ikatlong beses yung tilahap ng manok, patatlong beses mo rin akong patatlong beses mo rin ako ikakaila. Pagkakatbaw mo rin ako. He was abandoned by his friends. He was exhausted. Napapagod ang Panginoong Jesucristo. Ito po yung John chapter 4 verse 6. Ito yung yung sa may Samaritan woman na siya ay nahuhaw dahil siya ay sobrang pagod na sa kanyang paglalakbay. So you see, napapagod din ang Panginoong Jesus. At kung maalala po ninyo, dun sa storya na si Lord Jesus Christ ay pinahinto yung bagyo habang siya ay nasa bangka. Kapag po na-advance niyo yung part na yon, si Lord Jesus Christ ay mahimbing ng tulog sa loob ng bangka. Ang himbing ng tulog, malamang dahil sa pagod na rin yun. Dahil maghapon silang nangaral ng salita ng Diyos tungkol sa Kingdom of God. Maghapon silang nangaral. Kaya nga si Lord, pupungay-pungay pa siguro, tapos pinatahimik na yung Kasi nagpapanik na yung mga alagad niya eh. Diba, Panginoon, wala po ba kayong pakialam sa amin? Tayo po yung mamamatay na dito. Diba? Si Lord siguro, pupunas-punas pa ng mata niya. Dahil nga sa sobrang pagod ng Panginoong Jesucristo. Tapos pinatahimik niya. Tahimik. Yung alon, yung hangin, tumahimik kayo. Namangha ang mga disipulo. So Jesus Christ also experienced being very exhausted, my dear brothers and sisters. He was also stressed out. Siguro kayo, hindi nyo pa naranasan yung stress na
nagbubutil-butil ng parang dugo yung inyong pawis. Diba? Yung sobrang stress ng katawan ng tao. Yung pawis ni Lord Jesus Christ sa Luke 22, habang siya'y nananalangin, very stressed ang Panginoong Jesucristo. To the point na yung kanyang mga pawis ay parang butil na ng dugo na tumutulo sa kanyang katawan. May may scientific term yun. Nalimutan ko lang i-search kung ano yung exact term na nagpapawis ka na ng parang dugo, nagpapawis ka na ng kulay pula. So, ibig sabihin, may lumalabas ng dugo doon sa pawis mo. And people experience that when you encounter a very stressful situation. Kapag ka-stress na stress ka. Mamaya po, hanapin ko yung medical term, yung scientific term yung tawag ko. He felt helpless, ang Panginoong Jesucristo sa Matthew 27:46. Ito po yung Eli, Eli, lama sabachthani. Diba? Ama, bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo ako iniwan? Diba? For the first time since time immemorial na tinalikuran ng Panginoong Yahweh, ng Diyos Ama, ang Panginoong Jesucristo during the time of His death. Dahil ang kasalanan ng mundo ay inako ng Panginoong Jesucristo, yung kasalanan mo, yung kasalanan ko, yung magiging kasalanan pa ng mga magiging anak natin, yung mga magiging kasalanan pa ng mga susunod na salinahe, lahat ng yan ay inako ng Panginoong Jesucristo. And during that time, He was helpless. He felt helpless. And then eventually, Jesus died. Just like a normal 100% human being. So you see, ito pong mga pangyayaring ito, dinanas ng ating Panginoong Jesucristo. Sino ba ang magsasabing hindi tao ang Panginoong Jesus? Dinanas niya ang lahat ng mga bagay na ito. So sabi ko kanina, ito yung magandang bagay. So bakit to sinabi na good news or magandang katangian na si Lord Jesus ay naging tao? Kasi mas nagkaroon ng kulay para sa akin, mas nagkaroon ng kulay yung sinabi ni Pedro. Di po ba? Anong sabi ni Pedro? Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Kapatid, para sabihin ko sa iyo ngayon, nagigets ni Lord Jesus yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Kaya kapag ka tumawag ka sa Kanya, kapag ka nanalangin ka sa Kanya, naiintindihan niya kung ano man yung mga pinagdadaanan mo, kapatid. Nauunawaan niya yung mga sitwasyon mo sa buhay. Kaya nga pwede mong ibato lahat sa Lord yan. Ipagkatiwala mo lahat sa Lord yung mga alalahan, yung mga suliranin na yan, sapagkat siya ay tunay. Siya lang ang tunay na nagmamalasakit sa iyo. Amen po ba? Amen. Ito yan, napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Praise God, dahil si Lord ay naging tao. Naintindihan niya yung struggle mo, naintindihan niya yung struggle nating lahat. Di po ba? And that's one thing na ipagpasalamat natin sa Panginoon. Lord, salamat po for being the Son of Man, for being human for us. Because now I know that you understand everybody. You understand every situation. Amen po? Amen. Okay, tuloy po natin. Pangalawang punto. The Son of Man is a title of humility. So may mga talata po akong isasabay, papakita sa inyo. Makita po natin kung gano'ng ka-humble, kung gano'ng ka-meek ang ating Panginoong Jesucristo. So just so you know, Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords, na walang makakapanghamak sa Kanya. Lahat ng manampalataya sa Kanya ay tatanggap ng walang hanggang mga rewards galing sa Kanya. At lahat ng mag-reject sa Kanya ay tatanggap ng parusa, tatanggap ng judgment. You see, the Son of Man, Jesus Christ, the Lord Jesus Christ, is King of Kings and Lord of Lords. But during this time, sa Luke chapter 9, when Jesus and John saw this, they said to Jesus, Lord, should we call down fire from heaven to burn them up? Diba? Dadaan lang naman sila doon sa isang Samaritan village para papunta ng Jerusalem Ayaw silang padaanin. Si Santiago tsaka si Juan, mainit ang ulo. Lord, tatawag na po ba tayo ng apoy mula sa langit para sunugin natin itong mga bayang ito? Ano sabi ng Panginoong Jesus? But Jesus turned and rebuked them. Nakain din yan.
nung tatawag kayo ng apoy dyan? Diba? So they went on to another village. So you see, kahit na nireject si Lord, kahit nireject sila ng mga tao nung sa Samaritan village, eh nanatiling mapagpakumbaba ang ating Panginoong Jesus. So the Son of Man really is a title of humility. Isa pa, Matthew 26, verse 52 to 54. Ito po yung pagkakataon na na si Peter din mainit ang ulo. Yung mga disipulo mainit ang ulo. Peter din mainit ang ulo. Yung kapag nung dadamputin na si Jesus Christ sa mga gwardya, kinuha na yung kanyang tabak at tinapyas yung tainga nung isang servant, nung priest. Nalimutan ko yung pangalan ng servant na tinapyas. Hindi ko lang po hindi ko lang nasama yung pangalan. Tinapyas ni Peter, mainit din ang ulo eh. Talagang aaway na, lalaban na. Ito na, life or death na to. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Put away your sword, Jesus told him. Those who use the sword will die by the sword. Don't you realize that I could ask my Father for thousands of angels to protect us, and He would send them instantly? But if I did, how would the scriptures be fulfilled that describe what must happen now? Nakita ko dito sa mga talatang ito. Anytime pwedeng tapusin ng Panginoong Jesucristo yung kanyang misyon. Anytime, Ama, ayoko na. Anytime pwedeng umayaw ang Panginoong Jesucristo and nobody will judge Him for that. Walang pwedeng pumatol o manghusga sa Panginoong Jesucristo. If He will quit the mission, Ama, ayoko na po. Ama, pagod na po ako sa mga taong ito. Ama, kahit anong miracle ang gawin ko dito, hindi na ako pakinggan. Patuloy pa rin akong i-reject. Ama, ayoko na po sa mga taong ito. Anytime Jesus can do that. Sabi nga, thousands of angels ang bababa para protektahan tayo. Pero sabi ni Lord, pero hindi natin gagawin ito. Hindi ko gagawin ito. Bakit? Kasi pag ginawa ko ito, the scriptures will not be fulfilled. So you see, ganun kababang loob ang ating Panginoong Jesucristo. Ganun ka-humble ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Hindi na baling ipahiya siya ng tao, hindi na baling i-reject siya ng mga tao, basta matapos yung kanyang, masunod niya yung kalooban ng ating Amang nasa langit. Amen po ba? Ganun kababang ba ang ating Panginoong Jesucristo? Sabi nga sa Isaiah 53, inamak siya ng mga tao at itinakwil, nagdana siya ng hirap, wala man lang pumansin sa kanya, binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. So, let's reflect this afternoon. Diba? Hanggang kailan natin natin ito take for granted itong kababaang loob ng Panginoong Jesucristo. Diba? Hanggang kailan natin ito take for granted yung kanyang biyaya, yung kanyang pagiging patient para sa atin. Hanggang kailan natin siya pag-aantayin. Di ba? Mabuti naman ang Panginoon. Ay, saka ko na lang isusuko sa Lord itong mga bisyo ko. Saka ko na lang istatalikuran itong mga kasalanan ko. Kasi ang Diyos naman mapagmahal. Mahabagi naman ang Panginoon Diyos. Diba? Until when? Hanggang kailan natin tatapakan at hihiyain ang Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. So these are just questions for us to reflect on. Di po ba? Pakisabi nga po, now na. Ayun na, kung meron po kailangan baguhin, anumang kailangan mong baguhin sa iyong buhay kapatid, now na. Ngayon mo na siya. I-surrender mo na sa Panginoon yan. Huwag mo nang pag-antayin ng Panginoong Jesucristo. Huwag mo nang pag-antayin ng Panginoong Diyos. Magpakumbaba ka na sa Panginoong Diyos. Because the Lord Jesus Christ is the epitome of humility. Amen po? Amen. Sabi sa Philippians, pwede mo bang sabay sa natin basahin ng Philippians chapter 2, 1 to 3? Kahit taglit niya ang nagsasan ng Diyos, hindi niya manatili kapatid ng Diyos. Sabihin mo sa naging kawan ng pagiging kapatid ng Diyos at namuhay na isang naibig. Ikinanagsabi ng tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan.
dear brothers and sisters, from King of Heaven to Son of Man, that's the real meaning of humility. Ang Panginoong Jesucristo, He's the darling of heaven. Naalala niyo yung kantang ano? Darling of heaven, crucified. Diba? Siya yung darling of heaven. Ang mga anghel ay naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga siya yung King of Kings, siya yung Lord of Lords. Diba? Yung pag-ibig ng Ama sa Anak is complete. Yung Trinity, Father, Son, Holy Spirit, yung kanilang fellowship sa isa't isa is complete. Is certain. Now, the King of Heaven ay bumaba. At yun ay hindi siya napipilitan. Usang loob niyang isinuko yung kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Usang loob siyang bumaba and became a Son of Man just for you and me. What a humble Lord and Savior we have. Amen po ba? Amen. Ay, sabi nga po sa kalapit ninyo, kailangan magpakumbaba rin tayo. Amen? Kailangan makita rin natin. Kailangan tayo rin magpakumbaba. Kasi si Lord Jesus Christ, siya yung meaning ng humility. Siya yung very meaning ng humility, ng pagkakaroon ng kababaan. Diba? Siya ay Diyos, pero hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Kusa niyang binitawan yung pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin para sa iyo at para sa atin. Para maligtas tayo sa kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po? Amen. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. At ang pangatlong punto, ang huling punto po, yung pag-aaratin ngayong gabi ito, the Son of Man is a title of deity. Ito pong deity, sa Tagalog po nito, ay pagka-Diyos. Okay po, pag sinabing deity, yung pagka-Diyos. Okay? So, parang confusing na. Di ba kanina, the Son of Man is a title of humanity, of the Lord Jesus' humanity. Pero bakit yun? Sinasabi natin that the Son of Man can also be a title of His deity, yung kanyang pagiging pagka-Diyos. Okay, balikan po natin yung vision ni Daniel, ni Propeta Daniel sa Daniel chapter 7. If you will read Daniel chapter 6, chapter 7, if you will read Daniel chapter 7, ito pong vision na ito is about the four beasts. May nakita si Daniel. Nung siya ay nananaginip, nagkaroon siya ng vision, nakakita siya ng apat na halimaw. Itong apat na halimaw, yung leon na may pakpak na parang ibon, yung parang oso na merong ribs, merong tadyang sa kanyang mga ngipin, parang may tinga na tadyang, tatlo, ayun yung oso. Tapos merong isang leopardo na may apat na ulo, tapos may apat na pakpak. Tapos merong isang nakakatakot na halimaw na punong-puno ng sungay. Tapos yung sungay ng isa ay tumubo na nagba-blaspheme yung isang maliit na sungay na tumubo sa gitna ng ulo ng halimaw. So very scary itong vision na natanggap ni Propeta Daniel. Talagang nakakatakot. Mga halimaw ba naman ang makita ni Propeta Daniel sa kanyang vision? Diba? Nawawa natin yun. Then sa banda-banda ron, pag binasa nyo pa yung Daniel chapter 7, sa banda-banda ron, nakita ni Daniel yung Ancient of Days. Nakita ni Daniel yung si Yahweh, nakita ni Daniel yung hindi yung talagang itsura ni Yahweh, pero nakita ni Daniel yung kaluwalhatian ni Yahweh na nakaupo sa trono. Nakita ni Daniel na libo-libo, milyong-milyong mga anghel ang naglilingkod kay Yahweh. Libo-libo mga anghel ang nagpupuri kay Yahweh. Diba? At si Yahweh ay hinatulan niya itong mga halimaw na ito. Doon sa kanyang vision, hinatulan ni Yahweh ang mga halimaw na ito. So you see, heavenly, yung kanyang vision is about what's happening in the heavens. Naunawa po natin yun. Yung vision ni Prophet Daniel is about what's happening dun sa kalangitan, dun sa kaharian ng Diyos, dun sa heavens. Then eventually, nakita ni Daniel, nasa langit yung vision ko mga halimaw ang nakita ko, ang Panginoong Yahweh yung kanyang kaluwalhatian ang nakita ko, mga anghel ang nakita ko. Bakit may tao dun?
Naunawaan po ba natin yung vision ni Prophet Daniel? It's about heavenly beings. Daniel's vision involves supernatural events and beings in the heavenly realms. Nakakapagtaka, bakit may nag-iisang tao doon? Di po ba? The presence of a man in his vision proves the deity of the Lord Jesus Christ. Kaya nga yung Son of Man can also be a title ng kanyang pagiging pagka-Diyos. So you see, nakaka-amaze ano? Yung vision ni Daniel, ang mga nakikita niya, mga heavenly beings, mga heavenly events, supernatural events. Tapos merong isang tao siyang nakita, nag-iisang tao na bumababa mula sa alapaap ng kalangitan, yung kaninang binasa nga natin. Aba, kakaibang tao yan. Hindi basta-bastang tao yan. Yang taong tinutukoy ni Daniel niyan, sigurado Diyos yan. Bakit? Kasi habang nakaupo ang Panginoong Yahweh sa kanyang trono, habang nakaupo si Ancient of Days sa kanyang trono, binigyan niya ng kapamahalaan, binigyan niya ng kapangyarihan, binigyan niya ng kaluwalhatian, ng glory, itong nag-iisang tao na ito sa langit. Itong nag-iisang Son of Man sa kalangitan. Kaya nga nagkaroon ng paysay, sabi sa Colossians chapter 2, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. So truly, the Son of Man is a title of Jesus' deity, o yung kanyang pagiging pagka-Diyos. Yung kaluwalhatian, yung buong kalikasan ng Panginoon Diyos ay nakita kay Jesus Christ dahil or sa kanyang pagiging tao. Amen po ba? Naunawaan po ba rin? Kaya nga mahalaga itong vision ni Prophet Daniel. Nakaka-amaze yun, ano? Isipin mo na lang, heavenly events, heavenly vision, heavenly realms yung nakikita ni Daniel sa kanyang vision. Tapos may nakita siyang isang tao, very special yung taong yan. And that's the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen po? Amen. Tutuloy po natin. In the contrary, kanina inaral natin that the Lord Jesus Christ, ang hindi magsabi siya ay naging tao, ay hindi tunay na mananampalataya. In the contrary, ang sino mang magsabi na si Lord Jesus Christ ay tao lang at hindi Diyos, ay hindi rin siya tunay na mananampalataya. Ay, napakadami po nila. Madami po ako naririnig na ganyan. Kasi Jesus Christ, tao lang yan. Si Jesus Christ, propeta lang yan. Si Jesus Christ, hindi yan dapat sambahin. O, napakarami ko na po narinig na yan. Kapatid, maniwala po kayo, hindi po sila mga tunay na mananampalataya. Amen po? Amen. Because open your Bible. If you read your Bible, you will see, kapakita ko po sa inyo kung anong ginagawa ng Son of Man. Ano yung mga ginagawa ng Son of Man. At kayo rin mismo, when you read the Bible, you will be able to extrapolate na, ay hindi nga talaga tao lang si Lord. Diyos nga siya. Bakit? Anong sabi sa Mateo 9? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Meron ba taong nagpapatawad ng kasalanan? So, sige po, kayo po'y mag-isip. O, sasagot niyo sa akin, Bro Arky, meron. Yung pumapasok sa kwarto, yung papasok kayo sa kwartong maliit, tapos merong respect na bukas. O, di ba? Nalalim niya. Buti na lang, wala naman siguro nung pumapasok doon sa maliit na kwarto dyan sa loob, ano? Wala naman na po-confess dyan. O, hindi po natin ginagawa yun. Hindi pa natin ginagawa yun kasi po, kahit po ako man, o kahit si nanay at tatay, o kung sino mang mga tao, wala po tayong karapatan, wala po tayong kakayahan na magpatawad ng kasalanan. Amen po ba? Hindi po natin pwedeng patawarin ng kasalanan ng sino man. Lalo-lalo ng kasalanan against sa Diyos. Yung kasalanan towards you, okay, pwede mong patawarin. I forgive you. Kung nasaktan mo ako, I forgive you. Pwede yun. Pero yung kasalanan ng tao sa Diyos, hindi mo pwedeng patawarin yun. But you see, the Son of Man
may kapangyarihan na magpatawad ng mga kasalanan. Hindi lang tao si Lord. Amen po? Ano pang sumunod? Sabi sa Luke chapter 19, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Meron ba namang taong nakakapagligtas ng kapwa-tao? Ay wala rin po yun. Hindi rin po posible yun. Ang pwede lang magligtas sa tao sa kanyang natural state ay ang Diyos. Walang ibang pwede magligtas sa iyo at sa aking kapatid. Amen? Hindi tayo maliligtas ng isa't isa. Anging Diyos lamang ang pwedeng magligtas sa atin. O, meron nakakapagligtas ng iba doon sa sa Davao. O, yan na naman si Archie. Ito yun, nagdiligtas din yun. O, hindi ka tatamaan ng hindi ka tatamaan ng lindol doon. Hindi ka tatamaan ng unos doon. Pero yung tagapagligtas po ay tanging Diyos lamang po ang maaagawan ito para sa atin. Pangatlo, sa Mark chapter 9, nang sila'y bumababa na mula sa bundok, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Kung maalala po ninyo, nung last time na nabanggit ko po ito, na sa lahat ng nag-claim, nung Resurrection Sunday, lahat ng mga tao na nag-claim na sila ay ang Mesaya, sila ang tagapagligtas, sila ang tanging propeta ng Diyos, lahat ng mga tao yan ay mga nangamatay. Lahat sila ay mga nangamatay. Ngunit tanging si Lord Jesus Christ lang ang nabuhay muli. Amen po? Kaya nga hindi na mahirap mamili. Di ba? Kung talagang gagamitan lang natin ng ating lohika, ng ating pag-iisip, ang mga bagay-bagay, hindi ka dapat mahihirapan pumili kung kanino ka sasamba. Hindi ka dapat mahirap pumili kung kanino susunod. Kapatid, sumunod ka dun sa nabuhay muli. Amen? Ay sabi nga po, sumunod ka sa mga dun sa nabuhay muli. Sa nabuhay muli. Amen? Hindi na mahirap pumili. Hindi ka na kailangan pumili. Nag-iisa lang naman eh. Tanging si Lord Jesus Christ lang yung nabuhay muli. Kaya nga po, we are celebrating the Resurrection Sunday. Kaya natin yan pinag-celebrate, kaya natin yan pinapangaral sa pulpito. Ano po? Kasi ganun kahalaga yung resurrection of the Lord Jesus Christ. Kasi if the Lord Jesus did not resurrect, kung siya ay hindi nabuhay muli, parang isa lang siya dun sa mga nag-claim. Diba? Isa lang siyang false prophet, isa lang siyang false messenger. But because of the resurrection, we know that we are following the true God. Amen po? Amen. Amen. Pangapat, binigyan niya ang anak ng kapangyarihang pumatol sapagkat siya ang anak ng tao. So may kakayahang pumatol, may kapangyarihang mag-judge or humusga or pumatol. Hindi po tao yan. Hindi po pang tao lang yan. Amen po ba? Wala po tayong kakayahan yan. The Son of Man forgives sins, save the lost, He resurrected Himself, and He has the authority to judge. Therefore, the Son of Man is indeed God. Our Lord Jesus Christ is indeed God. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Kaya pag may nagtanong po sa inyo, kapatid, madali lang pong sagutin yan. Ang Panginoong Jesucristo is not 50-50. Hindi siya 50% tao, 50% Diyos. Siya ay 100% tao, 100% human, and 100% na Diyos. So, pwede ko po ba kayong anyahan tumayo? Anyahan ko na rin po ang music team. Hihit tayo sa ating pag-awit maya-maya po. Salamat sa Panginoon. My dear brothers and sisters, the Son of Man is a title of Jesus' humanity, humility, and His deity. The Lord Jesus Christ is fully God, 100%. Makita natin sa John chapter 1. Simula, naroon na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. The Lord Jesus Christ is also fully man. Tao ang salita at nanirahan sa piling namin. So therefore, my dear brothers and sisters, as
both Son of God and Son of Man, the Lord Jesus Christ is our friend, He is our teacher, He is our mediator, He is our high priest, He is our Lord, He is our Savior, He is our righteousness, He is our hope, He is our God. Magmulay-mulayan po natin mga salitang ito, ilagay po natin sa ating puso at isipan. Ihanda po natin at ihanda natin mga sarili at pamitan po natin ang ating Panginoon. And the stage is bare tonight. The song ends, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense. I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you, all because of you. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, rise revealed. The God I know, light out the seated. The God I know, strengthens the weak. The God I know, the heart is within me, as you are, so are we. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami, Ama, sa gabing ito. Salamat po, Lord God, sa katotohanan ng mga salita. And Lord, salamat po dahil naunawaan po ng mga anak mo sa gabing ito, Panginoon. Ikaw po ay tunay na Diyos at ikaw din po ay tunay na God. And Lord God, we are celebrating your humanity, Lord Jesus Christ. Dahil po alam namin na naranasan mo, Ama, naranasan mo, Panginoong Jesucristo, ito po aming mga dinadanas. Ano po yung mga pagsubok, yung mga pabighatian sa atin, dinadanas sa araw-araw ng aming buhay. Salamat po dahil alam po namin na nadanasan mo rin po ang lahat ng mga bagay. And Lord, kaya naman po naiintindihan mo at nauunawaan ang struggles ng bawat isa. And we claim your word, Panginoon Diyos, sinabi mo sa Israel that we can cast all our cares unto you, because you truly care for us. Ngayon po nagkaroon po ng bagong meaning ng mga talatang ito. Dahil alam namin na nauunawaan mo ang aming puso, alam namin na nauunawaan mo ang aming mga sitwasyon, so we can truly 100% cast everything, all of our cares upon you. Maraming salamat po, Diyos, sa mga salita na kaya sa ating dalangin na matuloy po kami tulungan na maisabuhay po ang mga bagay na ito. And sa pansamantala po na yung pag-iwahiwalay namin at gabayan mo po ang mga kapatid po ito. Gabayan mo po ang iyong mga anak, Panginoon. Samahan po sila sa mga nalalagimang oras ng aming mga kapatid. At sa mga tao rin po na nanonood po sa aming live, Panginoon, or sa mga manonood pa ng aming recorded session, Panginoon. Dalangin po namin ang Diyos ang patuloy po rin sa samahan. Maraming salamat po, O Diyos. Sa ilawan po namin inaalay ang lahat ng pagpulihan at karangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Natin ang sabi na Amen. Amen.